Alam mo, hindi naman talaga maiiwasan na may makasalamuha kang toxic na tao. Sa trabaho, sa pamilya, kahit sa kaibigan o kahit sa kapitbahay. Meron at merong toxic. Pero ang tanong, kailangan bang maapektuhan ka lagi? Kasi kung mapapansin mo, hindi naman sila ang tunay na problema. Ang problema ay kung paano ka nagre-react sa kanila. At kung hindi mo ito makukontrol, unti-unti kang mauubos. Kahit wala naman silang direktang ginagawa sa'yo. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ka magiging matatag. Yung tipong kahit anong negativity ang ibato sa'yo, hindi ka basta-bastang matitinag. Number 1, mag-set ka ng mental boundary. Ito yung isa sa pinaka-underrated pero pinaka-powerful na skill na pwede mong matutunan, especially kung napapaligiran ka ng toxic na tao. Kasi ang totoo, hindi mo kayang kontrolin kung anong sasabihin nila, kung paano sila mag-isip, o kung paano sila umasta. Pero ang kaya mong kontrolin, yung pinapasok mo sa isip at puso mo. Ganito yan, imagine mo na lang na ang utak mo ay parang bahay. Hindi porket may kumatok, automatic papasukin mo na. Hindi porket may sumigaw sa labas, kailangan mong buksan ang pinto. You have the right to choose kung sino at ano ang papayagan mong pumasok. Kapag may nagsabi sa'yo ng masasakit na salita, halimbawa sasabihin nilang, wala kang mararating, hindi ka naman magaling, sino ka ba? Normally, automatic natin yung tinatanggap. Parang sinasabi ng utak natin, okay, noted, totoo siguro to. Pero ang mental boundary, kabaligtaran. Parang sasabihin mo sa sarili mo, wait, hindi ko to kailangan tanggapin. Hindi ibig sabihin ito na magiging manhid ka, wala ka ng pakialam. It simply means marunong kang mag-filter. Just because narinig mo, doesn't mean paniniwalaan mo. Just because sinabi nila, doesn't mean valid na agad. Minsan kasi, ang toxic na tao, parang nagtatapon ng basura. Ang daming reklamo niya sa buhay, ang daming insecurities, nag-iipon ng galit. At kung wala kang mental boundary, ikaw yung nagiging basurahan. Ina-absorb mo lahat, tapos ikaw yung mabibigatan. Pero kung may boundary ka, parang may harang. Makikita mo yung basura, maririnig mo sila, pero hindi mo hayaang manatili sa'yo. For example, may katrabaho ka na laging negatibo. Lahat na lang pinupuna. Lahat mali. Kung wala kang boundary, madadala ka sa mood niya. Magiging negatibo ka rin. Pero kung meron kang mental boundary, mapapansin mo siya. Pero sasabihin mo sa sarili mo, that's their mindset, not mine. Hindi mo na siya dadalhin buong araw. Ganon din sa mga taong mahilig mang down. Instead na questionin mo ang sarili mo, you pause for a while and think, is this really true? Or projection lang to ng insecurity niya? At madalas, doon mo marirealize na hindi talaga ito tungkol sa'yo. Ang mental boundary, parang invisible shield. Hindi siya nakikita, pero ramdam mo yung effect. Hindi ka na madaling matrigger. Hindi na basta-bastang nasisira ang araw mo dahil sa opinyon ng iba. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil pinili mong huwag hayaang kontrolin ka ng nararamdaman mo. And here's the truth, hindi ito instant. Hindi ito isang desisyon lang, tapos okay ka na forever. Kailangan ito ng practice. May mga araw na mapapasok ka pa rin ng negativity. Masasaktan ka pa rin. Pero habang ginagawa mo ito, mas mabilis kang makarecover. Mas magiging aware ka. Eventually, darating ka sa point na kahit anong sabihin nila, kahit gaano sila ka-toxic, hindi ka na nila kayang galawin tulad ng dati. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil nagbago ka. So next time na may marinig kang negativity, huminto ka muna. Huwag mo agad tanggapin. Ask yourself, papapasukin ko ba to sa isip ko? Worth it ba to ng peace ko? Because at the end of the day, hindi mo kontrol ang mundo. Pero kontrol mo kung paano mo protektahan ang sarili mo sa loob nito. Number 2, alalahanin mo ang worth mo. Kasi ito yung madalas nakakalimutan mo kapag napapaligiran ka ng toxic na tao. Unti-unti, kinakain nila yung confidence mo. Hindi mo napapansin, pero dumadating ka sa point na kine-question mo na ang sarili mo. Baka nga tama sila. Baka hindi ako enough. At doon nagsisimula yung problema. But here's the truth. Your worth was never meant to be decided by other people. Hindi ito voting system na kung mas marami silang negative opinion, babaha na ang value mo. Your worth is not up for debate. It's not something na kailangan mong i-earn araw-araw para lang mapatunayan na deserve mong respetuhin. Imagine mo na lang, parang pera. Kahit lukot, kahit luma,
Kahit nalaglag sa putik ang isang 1,000 piso bill, hindi nawawala ang value niya. Ganun ka rin. Kahit lang beses kang i-down ng iba, kahit may mali kang nagawa, kahit may insecurities ka, hindi nun binabawasan ang halaga mo bilang tao. Ang problema kasi, kapag hindi malinaw sa sarili mo kung ano ang worth mo, nagiging dependent ka sa validation ng iba. Kapag pinuri ka, okay ka. Kapag pinuna ka, bagsak ka. Para kang roller coaster na kontrolado ng opinyon ng ibang tao. And that's a very exhausting place to be. Kapag alam mo ang worth mo, nag-iiba ang galaw mo. Hindi ka na basta-bastang nagbe-beg for attention. Hindi ka na pumapayag sa disrespect just to keep people around. Hindi ka na natatakot mawala ang mga taong hindi naman marunong magpahalaga sa'yo. Because deep inside, you know that you deserve better than this. For example, may taong laging minamaliit ang effort mo. Dati, baka pilitin mong patunayan ang sarili mo. Baka mag-overwork ka. Baka mag-overgive ka. Hoping na one day, ma-recognize ka rin. Pero kapag naaalala mo ang worth mo, mag-iiba ang mindset mo. Instead of chasing validation, you start setting standards. Parang sasabihin mo, if you can't see my value, that's not my problem anymore. Hindi ibig sabihin nito na magiging mayabang ka o arogante. It means grounded ka. Alam mo kung sino ka at hindi mo kailangang ipagsiksikan ang sarili mo sa mga taong hindi ka kayang pahalagahan. And let's be real, hindi mawawala ang criticism. May masasabi at masasabi pa rin ang mga tao. Pero kapag malinaw sa iyo ang worth mo, hindi na siya kasing bigat. Parang background noise na lang siya. Naririnig mo, pero hindi ka na naapektuhan tulad ng dati. May mga araw pa rin na magda-doubt ka. Normal yan. Hindi ka robot. Pero ang kaibahan na ngayon, hindi ka na magtatagal sa ganong state. You remind yourself, wait, hindi ito totoo tungkol sa akin. I know who I am. Alalahanin mo rin, yung worth mo, hindi lang nakabase sa achievements mo, sa pera mo, sa itsura mo, o sa opinion ng ibang tao. It comes from who you are at your core. Yung values mo, yung puso mo, yung effort mo, kahit wala nakakakita. So kapag may toxic na taong pilit kang binabagsak, hindi mo na kailangan makipagsabayan. Hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. You simply stand your ground and remember that you know your value. And you won't let anyone make you forget that. Because at the end of the day, kung ikaw mismo nakakalimot sa worth mo, mas madali kang maapektuhan. Pero kung malinaw yan sa'yo, kahit gaano kalakas ang ingay sa paligid mo, mananatili kang buo. Number 3, limitahan mo ang exposure. Ito yung tip na simpleng pakinggan pero sobrang hirap gawin. Lalo na kung sanay ka nang laging nandyan, laging available, laging present kahit alam mong unti-unti ka nang nauubos. Kasi minsan akala natin pagiging mabuting tao yung lagi kang nandyan kahit toxic na. Pero ang totoo, hindi pagiging mabait yon. Self-neglect na yon. Ganito yan. The more na ini-expose mo ang sarili mo sa isang toxic na tao o environment, the more na naa-absorb mo yung energy nila. Kahit sabihin mo pang, hindi ako naapektuhan, over time, mapapansin mo, nag-iiba na ang mood mo. Nagiging irritable ka. Parang ang bigat lagi ng pakiramdam mo. Hindi mo man agad maramdaman, pero nag-accumulate siya. Parang usok lang yan. Kahit hindi ka naman naninigarilyo, kung lagi kang nasa paligid ng may usok, malalanghap mo pa rin. At eventually, may epekto pa rin sa'yo. Same thing with toxic people. Hindi mo kailangang sumali sa drama nila para maapektuhan. Kahit presensya lang nila, sapat na minsan. Kaya mahalaga yung intentional ka sa distance. Hindi ibig sabihin, kailangan mo agad silang i-cut off completely. Hindi naman laging ganun ka-extreme, pero pwede mong bawasan. Pwede mong piliin na hindi ka laging available. Pwede mong piliin na hindi ka sumama sa mga sitwasyon na alam mong mauubos ka lang. For example, may group of friends ka na puro chismis, puro negativity at paninira ang usapan. Dati, lagi kang present, kahit pag uwi mo, dala mo pa rin yung bigat ng usapan. Ngayon, pwede mong piliin na hindi ka sumama lagi. Or kung andun ka man, hindi ka nagtatagal. You show up, but you don't soak everything in. Ganon din sa social media. Kung may mga tao o pages na puro drama, reklamo, or negativity ang dala, hindi mo kailangang i-end ang relasyon. Pero you can mute, you can unfollow, or just scroll past. Protecting your peace is not pagiging masama. It's pagiging responsible sa sarili mong mental health. At minsan, ito yung pinakamahirap tanggapin. May mga tao na kailangan mong bawasan kahit mahalaga sila sa'yo. Hindi dahil galit ka sa kanila,
kundi dahil kailangan mong piliin ang sarili mo. You can love someone and still choose distance. Hindi siya contradiction, maturity yon. Kasi kung lagi kang exposed sa toxicity, darating ka sa point na mapapagod ka. Tapos magtataka ka kung bakit ang ikli na ng pasensya mo, bakit parang ang bigat na ng lahat. Hindi mo namamalayan, napupuno ka na. Limiting exposure is like giving yourself space to breathe. Hindi ka laging nasa survival mode, hindi ka laging nag-a-adjust para sa energy ng iba. You get to reset. You get to think clearly. You get to feel like yourself again. And the truth is, hindi lahat ng tao deserve ng full access sa oras mo, sa energy mo, sa attention mo. Access is earned, not automatic. So next time na alam mong may situation o tao na siguradong magde-drain sa'yo, huminto ka muna. Ask yourself, kailangan ko ba talagang nandito? O pwede kong piliing lumayo kahit konti? Kasi minsan, hindi mo kailangang labanan ng toxicity. Kailangan mo lang bawasan ang exposure mo dito. At doon pa lang, mararamdaman mo na gumagaan ang mundo mo. Number 4, practice emotional detachment. Hindi ito pagiging malamig, hindi ito pagiging walang pakialam, at lalong hindi ito pagiging manhid. Ang emotional detachment ay isang skill, isang conscious decision na hindi mo hahayaang kontrolin ng emosyon mo ang buong pagkatao mo, lalo na kapag galing ito sa toxic na tao. Kasi aminin natin, ang default natin bilang tao, reactive tayo. May nagsabi lang ng masakit, affected tayo kagad. May nagtaas lang ng boses, automatic, tumataas din ang emosyon mo. Parang naka-wire na sa system mo na sumabay sa energy ng ibang tao. But emotional detachment is learning how to pause and say, hindi ko kailangang sumabay dito. Isipin mo na lang na nanonood ka ng movie. May eksena na sobrang intense. May sigawan, may drama, may iyakan. Ramdam mo, pero alam mong hindi ka parte nun. You observe, you understand, pero hindi ka nawawala sa sarili mo. Ganun ang emotional detachment sa totoong buhay. Present ka, aware ka, pero hindi ka nalulunod. Halimbawa, may kausap ka na galit na galit. Kung wala kang detachment, mahahata ka niya. Kahit okay ka naman kanina, biglang sasama ang loob mo. Pero kung may emotional detachment ka, mapapansin mo yung galit niya without absorbing it. Parang sasabihin mo sa sarili mo, galit siya, pero hindi ko kailangan maging galit din. That's power. Kasi ang totoo, hindi lahat ng emosyon na nararamdaman mo ay talagang sayo. Minsan, nahahawa ka lang. Parang virus. Yung stress nila, nagiging stress mo. Yung insecurity nila, bigla mong nararamdaman kahit wala namang dapat. Kahit wala naman dapat. Emotional detachment helps you draw the line. Hanggang dito na lang to. Hindi ko to dadalhin. Hindi ibig sabihin nito na wala ka ng empathy. You can still care. You can still listen. Pero may limit. Hindi mo sinasalo lahat. Kasi kung lagi mong kinukuha ang bigat ng ibang tao, mauubos ka. May mga sitwasyon din na kailangan mo talagang umatras emotionally para makita mo ng malinaw ang pangyayari. Kasi kapag sobra kang involved, nagiging cloudy ang judgment mo. Pero kapag marunong kang mag-detach, mas nakikita mo ang reality. You respond better, not just react. For example, may taong paulit-ulit kang dinidisrespect. Kung puro emosyon ang paiiralin mo, baka lagi kang sasabog o magbo-breakdown. Pero kung may detachment ka, mapapansin mo yung pattern. Mas makakapag-desisyon ka ng maayos. You're no longer controlled by the moment. You're in control of yourself. Pero maging honest tayo hindi ito madali. Lalo na kung sanay ka na maging emotional o kung mahalaga sa'yo yung tao. May mga pagkakataon na masasaktan ka pa rin. May mga araw na madadala ka pa rin. And that's okay. Hindi perfection ang goal dito. Ang goal dito ay awareness at control. Every time na mapapansin mong nadadala ka na ng emosyon, that's your cue. Huminto ka muna. Huminga ka. Tanungin mo ang sarili mo. Emotion ko ba to? O nahawa lang ako? Kailangan ko ba talagang damdamin to? Unti-unti, matututo kang umatras kahit nasa gitna ka ng chaos. Matututo kang maging kalmado kahit maingay ang paligid. At doon mo mararamdaman, hindi ka na basta-bastang natitinag. Because at the end of the day, emotional detachment is not about shutting down your feelings. It's about choosing which feelings deserve your energy. At kapag natutunan mo yan, mas nagiging magaan ang buhay mo kahit gaano pa ka-toxic ang mga tao sa paligid mo. Number 5,
huwag kang makipag-argue sa sarado ang isip. Ito yung isa sa mga pinakamahirap tanggapin, lalo na kung alam mong tama ka. Kasi natural sa'yo na i-defend ang sarili mo, i-explain ang side mo, at ipakita na may sense ka. Pero ang problema, hindi lahat ng kausap mo bukas sa pakikinig. At kapag sarado ang isip ng tao, kahit gaano ka pa ka-logical, kakalma, o kalinaw magsalita, hindi yan papasok sa utak nila. Parang kinausap mo lang ang pader. Kahit anong bato mo sa argumento, babalik lang sa'yo. Minsan mapapansin mo to agad. Yung tipong hindi ka pa tapos magsalita, may sagot na agad sila. Hindi sila nakikinig para umintindi. Nakikinig sila para sumagot. They're not trying to understand you. They're just waiting for their turn to speak. At doon pa lang, red flag na. Kapag pumasok ka sa ganitong argument, parang pumasok ka sa isang laro na wala ka talagang panalo. Kahit anong sabihin mo, may counter sila. Kahit may proof ka, i-dismiss nila. Kahit i-explain mo ng maayos, iikot at iikot lang ang usapan hanggang maubos ka. And that's the real danger. Hindi lang oras mo ang nasasayang, pati energy mo. Yung peace mo, unti-unting nauubos habang pilit mong pinapaintindi ang sarili mo sa taong ayaw naman talagang umintindi. May mga tao kasi na hindi naghahanap ng katotohanan. Naghahanap sila ng validation. Gusto lang nila na sila ang tama. So kahit mali na, ipaglalaban pa rin nila. Kasi ego ang involved. At kapag ego na ang kalaban mo, logic doesn't work anymore. Kaya minsan, the smartest move is not to win the argument, but to walk away from it. Hindi ibig sabihin nito na mahina ka o wala kang panindigan. Sa totoo lang, kabaligtaran pa nga. It takes maturity to recognize na hindi lahat ng laban pinapatulan. Na may mga usapan na hindi worth it ipaglaban kahit alam mong tama ka. Imagine mo na lang, may taong sarado ang isip tapos pinipilit mong buksan. Parang sinusubukan mong i-unlock ang pinto gamit ang maling susi. Kahit anong pilit mo, hindi magbubukas. At habang pinipilit mo, ikaw lang ang napapagod. Mas okay minsan na sabihin mo sa sarili mo, I've said my part. Kung ayaw niya tanggapin, choice niya na yon, then you let go. Kasi hindi mo responsibilidad baguhin ang isip ng ibang tao. Hindi mo trabaho i-convince ang lahat na tama ka. Ang trabaho mo lang ay maging totoo sa sarili mo at protektahan ang peace mo. At dito papasok yung real power, self-control. Yung kaya mong tumahimik kahit gusto mong sumagot. Yung kaya mong umatras kahit kaya mong makipaglaban. Yung alam mong may punto ka pero pinili mong wag na lang ituloy kasi hindi naman productive. Because not every argument deserves your voice. Not every person deserves your energy. Tanungin mo ang sarili mo, gusto ko bang manalo sa argument na to? O gusto ko ng kapayapaan? Kasi minsan, you can't have both. And choosing peace doesn't mean you lost. Minsan, yun pa nga ang tunay na panalo. Number 6, tanggapin mo na hindi mo sila mababago. Mahirap to. Honestly, isa ito sa pinaka-frustrating na realization sa buhay. Kasi natural sa atin na kapag may taong mahalaga sa'yo o madalas mong kasama, gusto mo silang tulungan, gusto mo silang itama, gusto mo silang maging better. You think, baka kailangan lang nila ng advice ko, baka kailangan lang nila akong pakinggan, baka ako yung makakapagpabago sa kanila. Pero dito pumapasok ang masakit na katotohanan. People don't change just because you want them to. They change only when they want to. Kahit anong explain mo, kahit gaano ka pa ka-patient, kahit ibigay mo pa lahat ng energy mo, kung hindi sila willing magbago, mauubos ka lang. Parang sinusubukan mong itulak ang pader. Kahit anong effort mo, hindi siya gagalaw. Pero ikaw, mapapagod ka. Minsan mapapansin mo to sa mga kaibigan o kapamilya na paulit-ulit ang toxic behavior. Ilang beses mo nang kinausap, ilang beses mo nang pinaliwanag kung paano ka nasasaktan. Pero ganun pa rin. At doon ka magsisimulang magtanong, ako ba yung mali? Kulang pa ba ako? The answer is no. Hindi ikaw ang problema. Hindi lang talaga nila pinipiling magbago. At doon pumapasok ang acceptance. Not because okay ka sa ginagawa nila, but because you finally understand na hindi mo trabaho na ayusin ang isang taong ayaw ayusin ang sarili niya. Kapag hindi mo to tinanggap, mapupunta ka sa cycle ng disappointment. Lagi kang aasa na this time magbabago na siya. Lagi kang mag-i-expect. Tapos masasaktan ka ulit kapag walang nagbago. It's emotionally exhausting. Pero kapag tinanggap mo na hindi mo sila mababago, may shift na mangyayari sa loob mo. Hindi mo na ipipilit.
Hindi mo napipilitin ang sarili mo na intindihin ang hindi na dapat iniintindi. Hindi mo na aakuin ang responsibility na hindi naman sa'yo. Instead of thinking, paano ko siya mababago? Magsishift ka sa paano ko poprotektahan ang sarili ko. And that changes everything. Mas magiging malinaw sa'yo kung kailan ka lalayo. Mas magiging madali para sa'yo ang mag-set ng boundaries. Mas mababawasan yung emotional weight na dala mo araw-araw. Kasi hindi mo napasan ang problemang hindi naman talaga sa'yo. May mga tao sa buhay mo na kahit anong gawin mo, mananatili silang toxic, negative, o sarado ang isip. At hindi mo kailangang manatili doon para lang patunayan na mabait ka o matyaga ka. Hindi sukatan ng pagmamahal ang pagtiis sa paulit-ulit na sakit. Sometimes, the most mature thing you can do is to stop trying to fix them and start choosing yourself. You can still care about them. You can still wish them well. Pero hindi ibig sabihin nun na hahayaan mo silang ubusin ka. Because at the end of the day, hindi mo control ang growth nila. Pero control mo kung hanggang saan ka magpapadala, kung hanggang saan ka magpapasakit, at kung kailan ka pipili na tama na. And that's not selfish. That's self-respect. Number 7, mag-focus ka sa goals mo. Simpleng pakinggan, di ba? Pero ito yung isa sa pinaka-epektibong paraan para hindi ka maapektuhan ng toxic na tao. Kasi kapag wala kang malinaw na direksyon, automatic, yung paligid mo ang magdidictate ng mood mo, ng decisions mo, at ng energy mo. Pero kapag malinaw sa'yo kung saan ka papunta, nag-iiba ang lahat. Imagine mo na lang na may lakad ka na sobrang importante. Habang naglalakad ka papunta doon, may mga taong sumisigaw, nang aasar o nagdadala ng negativity sa paligid mo. Oo, mapapansin mo sila. Pero titigil ka ba? Makikipag-argue ka ba? Most likely hindi. Bakit? Kasi may pupuntahan ka. You have something bigger to focus on. Ganun din sa buhay. Kapag ang focus mo ay kung ano ang sinasabi ng ibang tao, para kang taong walang direksyon. Kahit konting ingay lang, napapalingon ka agad. Kahit maliit na negativity, nadadala ka. Pero kapag ang focus mo ay goals mo, yung ingay sa paligid, nagiging background noise na lang. Hindi ibig sabihin nito na mawawala ang toxic na tao. Nandyan pa rin naman sila. May masasabi at masasabi pa rin sila. Pero ang kaibahan, hindi mo na sila binibigyan ng atensyon na hindi naman nila deserve. Kasi ang atensyon mo, limited lang yan. Parang battery. Every time na pinapansin mo ang drama, negativity o opinion ng iba, nauubos ka. Pero kapag nilagay mo yung energy na yan sa goals mo, nagiging productive siya. You're investing in something that actually moves your life forward. May mga tao na laging may negative comment. Hindi mo kaya yan. Sayang lang ang oras mo. Magiging ganito ka lang din. Kung wala kang focus, syempre papatulan mo yan. Magdududa ka na rin sa sarili mo. Baka tumigil ka pa. Pero kapag malinaw sa'yo kung ano ang gusto mong maabot, mapapaisip ka na lang, I don't have time for this. That's the shift. Hindi mo na kailangang manalo sa bawat argumento. Kasi ang tunay na panalo mo, yung progreso mo. At habang mas nagiging busy ka sa pag-abot ng goals mo, mapapansin mo, unti-unti, nawawala ang epekto ng toxicity. Hindi dahil tumahimik sila, kundi dahil hindi mo na sila pinapakinggan. Your focus becomes your shield. There's something powerful about having a clear vision. It keeps you grounded. Kahit may chaos sa paligid, may anchor ka. Alam mo kung bakit ka gumigising araw-araw. Alam mo kung saan ka papunta. At kapag malinaw yan, mas nagiging matibay ka emotionally. And here's the reality. Hindi araw-araw motivated ka. May mga araw na tamad ka, pagod ka, o nadidistract ka pa rin. That's normal. Pero ang importante, bumabalik ka sa focus mo. You remind yourself, bakit ko ba ito ginagawa? Kasi kapag naaalala mo yung why mo, mas nagiging maliit ang ingay ng ibang tao. So next time na may toxic na magsalita o manghila sa'yo pababa, tumigil ka muna sandali. Then ask yourself, makakatulong ba to sa goals ko? Kung hindi, let it go. Move forward. Kasi sa totoo lang, hindi ka aangat dahil pinansin mo sila. Aangat ka dahil pinili mong unahin ang sarili mong direksyon. Stay focused, protect your energy, and keep moving forward even if the noise never stops. Number 8, palakasin mo ang sarili mo, mentally and spiritually. Kasi ang totoo, hindi mo kayang kontrolin kung gaano ka-toxic ang paligid mo. Hindi mo mapipili lahat ng taong makakasalamuha mo. Pero ang isang bagay na kaya mong i-build, yung tibay mo sa loob.
Think of it this way. Kung mahina ang foundation mo, kahit konting lindo lang, bibigay ka agad. Pero kung matibay ka, kahit malakas ang yayanig, hindi ka basta-bastang guguho. Ganyan din sa buhay. Hindi mo mapipigilan ng stress, criticism, negativity, but you can strengthen your inner core. Mentally, this means training your mind kung paano mag-isip sa tamang paraan. Hindi ito about pagiging positive lang palagi. Hindi ganun kasimple yun. It's about being aware of your thoughts and choosing which ones deserve your attention. Kasi aminin natin, minsan ikaw mismo ang kalaban mo. May nagsabi lang ng isang negative comment, tapos buong araw mo na siyang inuulit-ulit sa utak mo. Baka nga tama siya. Baka hindi ako sapat. And before you know it, ikaw na mismo ang sumisira sa confidence mo. Pero kapag mentally strong ka, marunong kang mag-reflect. You catch yourself. Sasabihin mo, wait, hindi lahat ng iniisip ko ay totoo. You challenge your thoughts instead of blindly believing them. Hindi ka agad nadadala sa emosyon. Ikaw ang nagdidirect ng isip mo. And then comes spiritual strength. Ito yung mas malalim. Ito yung nagbibigay sa'yo ng peace kahit magulo ang paligid. Ito yung nagre-remind sa'yo na may mas malaking purpose ang buhay mo kaysa sa opinion ng ibang tao. Kapag spiritually grounded ka, hindi ka na basta naghahanap ng validation sa labas. Hindi mo na kailangan ng approval ng lahat para lang maramdaman na okay ka. You know who you are. Kahit may mang down sa'yo, kahit may manghusga, may anchor ka. May pinaghuhugutan ka ng lakas. Hindi ka madaling matangay ng ingay ng mundo. Kasi may katahimikan ka sa loob. At hindi ito nangyayari overnight. Hindi ka gigising bukas na biglang mentally at spiritually strong ka na. Daily choice ito. Minsan pipiliin mong bumangon kahit wala kang gana. Pipiliin mong mag-reflect kaysa mag-react. Pipiliin mong manahimik kaysa makipag-away. Pipiliin mong magtiwala kahit hindi mo naiintindihan ng lahat. Sometimes, strengthening yourself looks boring from the outside. Walang pumalakpak. Walang instant result. Pero sa loob mo, may nangyayaring transformation. Unti-unti, nagiging mas kalmado ka. Mas malinaw kang mag-isip. Mas hindi ka na madaling maapektuhan. Hanggang sa dumating yung point na dati, konting salita lang, nasasaktan ka na. Pero ngayon, naririnig mo pa rin, pero hindi ka na tinatamaan. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil mas kilala mo na ang sarili mo kaysa sa sinasabi nila. So instead na ubusin mo ang energy mo sa pag-iwas sa toxic na tao, i-invest mo yun sa pagpapalakas ng sarili mo. Because when you are strong inside, even if the environment stays the same, your experience of it completely changes. And that's real power. Hindi yung kontrolado mo ang lahat, kundi kahit hindi mo kontrolado ang mundo, buo ka pa rin. Number 9, magpahinga kapag emotionally drained ka na. Kasi minsan, ang ginagawa natin kapag pagod tayo, hindi na physical, kundi emotional. Pinipilit pa rin natin maging okay. Kumakain ka, pumapasok ka, nakikipag-usap ka, nagre-reply ka sa messages, ngumiti ka pa sa harap ng tao, pero deep inside, ubos ka na pala. Parang phone na naka 1% battery, pero ginagamit mo pa rin hanggang mag-shutdown. Pero ang problema, marami sa atin sanay mag-push through. Sanay tayong sabihin, kaya pa to, konti na lang, hindi ako magpapa-apekto. Pero hindi natin napapansin, minsan hindi na siya pagiging strong. Minsan self-neglect na siya. Kasi pinipilit mo na kahit hindi ka na okay. Tandaan mo, hindi selfish ang magpahinga. Hindi ka tamad, hindi ka weak. In fact, it's one of the most mature things you can do. Kasi kung ipipilit mo ang sarili mo sa emotional exhaustion, mas lalo kang masisira. You start snapping at people. You lose motivation. You feel numb. Or worse, nagiging disconnected ka na sa sarili mo. Kapag pinayagan mo ang sarili mong magpahinga without guilt, mas mabilis kang bumabalik sa strength mo. Mas malinaw kang mag-isip. Mas gumagaan ang dibdib. Parang after ng ulan, biglang luminis ang hangin. So kapag emotionally drained ka, don't force yourself to be okay instantly. Don't rush your healing. Listen to yourself. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng advice. Kailangan mo lang ng pahinga. And remember this, rest is not a reward for being strong. Rest is a requirement for staying strong.